Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat na andito na naman po tayo. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay 20 ng Abril, 20 ng Abril, ah, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:40, alas 7:40 ng umaga, Saturday, at medyo makulimlim. Ah, Nais ko lang mag-vlog ngayon na ayaw ko sanang i-vlog ito pero kailangan para mayroon ding mapakinggan yung mga tao patungkol dito sa yung si Rapi Tulfo in the life and death of Private First Class Raymond Canlog. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Matagal ko nang nabalitaan ito o napapakinggan pero ngayon lang ako mag-vlog patungkol dito. Ah, Rapi Tulfo in the life and death of Private First Class Raymond Canlog. Kasi tinawagan niya pala ito noong July 9, 2020. Tinawagan niya via cellphone at naka-on the air. At pinagsabihan niya na duwag. Opo, ito si Private First Class Raymond Canlog na nasa critical sila kasi nasa labanan nasa gitna ng labanan. At after 20 days, nung July 29, 2020, si Canlog po ay napatay sa encounter. Ayan po. Pero ang gusto ko lang talakayin dito ay yung mali yung ginawa ni Rapi Tulfo. Mali talaga. Opo. At gagamitin ko po ang Biblia para ipaliwanag o patunayan sa inyo na napakalaking mali yung ginawa ni Rapi Tulfo doon kay Private First Class Raymond Canlog. May nagreklamo kasi na babae, ang pangalan ata ay Desirel, nagreklamo kay Rapi Tulfo na bakit daw hindi siya pakasalan o hindi natuloy yung kasal nila ni Raymond Canlog. Kaya tinawagan niya ito si Raymond at kung ano-ano ang pinagsasabi. Pero ang isa doon ay yung sinabihan niya na duwag. Yun. Pilit kong naghahanap ako ng mga Bible verse para italakay ito. Pilit akong pinupunta ng mga yung mga kasi pag isulat mo kasi ang isang topic katulad yan ay ito kino-consider ko ito na hypocrisy ito o kaya ang topic ko kasi ay hindi naman alam ng tao kung ano ang iniisip ng kapwa niya tao. Ganon yun ang reason ko bakit sasabihan niya na duwag ay hindi naman niya alam kung ano ang kalooban ng tao. Itong dalawang verse na ito, dito ako pilit dinadala ng Biblia.
Kaya yan po ang gagamitin ko. Bakit mali yung ginawa ni Rapi Tulfo? Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong second batch ng subscriber na ito nga, listahan ko, second batch ito eh. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagsisikap na mag-vlog tuwing umaga from 6:30 to 7. Pero ngayon ay walang pasok, Saturday ay medyo natatanghalian. Quarter to 8 na eh. Salamat po sa inyong lahat. Si third pangatlo, si User Inby, Parot, Babs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabel, Andre Serrano, Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, Archie Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dangsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olivares, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rosana Dordas, Mar Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Adilsimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan, at saka yung huli si Manuel Diwa. Mga bataan boys daw sila. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Nakikita ko po kasi na yung mga sinasabi nila ay totoo at para sa ikabubuti po ng bayan. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. O sige po, at tayo ay magtutuloy-tuloy na po dito sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay Rapi Tulfo in the life and death of Private First Class Raymond Calug. Ayan po. Katulad ng sinabi ko ay ako ay parating pinupunta ng Biblia dito sa verse na ito. Opo, at yan po ang tatalakayin ko. Mark chapter 2 verse 7 hanggang 9. Ito kasi ay makikita natin dito na ang Diyos lang ang nakakabasa ng ating damdamin o kung ano yung sumusuot sa ating pag-uutak. Diyos lang po ang nakakabasa niyan.
Opo. Sa Biblia, walang nakasulat na ang tao kaya niyang basahin ang pag-iisip ng tao. O kahit na yung dyablo, walang kapangyarihan. Pero ang Diyos po, yung pangkasalukuyan na iniisip natin. Opo, yung pangkasalukuyan ha, alam niya yan, nababasa niya yan. Okay. At ito po ay, kwento po ito na nasa Biblia na mayroong paralytic o lumpo na gusto niyang magpagamot kay Jesus Christ pero hindi siya makapunta dahil wala siyang daanan. Puno na yung bahay eh. Ang ginawa ng mga kasamahan niya ay binuksan yung bubong. Pero alam ko dyan sa Middle East, ang bubong dyan, mayroon talagang opening dyan. May mga opening dyan. Opo. At kung minsan, yung bubong kasi flat dyan sa Middle East, o may portion na flat. At doon sila nagpapahinga, nagpapainit ng araw kung taglamig talaga. Kung minsan, doon silang naglalaba o naglalaro dyan sa rooftop na yan. At yun ang binuksan ata. Pero aywan lang natin kung talagang katulad ng Pilipinas na yung bubong ay sisirain mo. Hindi natin alam ano. Pero inihulog siya doon sa harapan ni Jesus Christ. At nung nakita ni Jesus Christ yan, ang sabi niya ay dahil nga nakita niya yung faith, ay your sins are forgiven, sabi niya. Oh, pinapatawad na yung kasalanan nyo. Sabing ganun dahil nga sa faith nila eh. Oh, amak mo yung lumpo, yung paralytic inihulog dun sa pamamagitan ng lubid ay inihulog dun kay Jesus Christ para gamutin. Oh, ngayon nakita yan o narinig ng mga naandun na tao. Oh, ito nga verse 7, why does this man speak like this? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Yun ang sabi ng mga tao. At once, Jesus knew in His spirit that they were thinking this way within themselves. Why are you thinking these things in your heart? He asked. Which is easier to say to a paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your mat, and walk. Ayan po. Yan po ang kwento dyan, ano? Ay, ang nangyari po ay inutosan niya yung paralytic na tumayo ka, sabi niya. Oh, tumayo ka at kunin mo yung higaan mo at lumakad ka. At lumakad po. Nakita ng mga tao. Oh, kasi tinatanong sila ni Jesus Christ, ano ba ang mas madaling gawin? Sabi niya, napagsabihan itong tao na your sins are forgiven, or sabihin sa tao na tumayo ka doon sa paralitiko at dalhin mo ang iyong mat, yung banig, at lumakad ka. Oh, ay nakalakad yung tao, hindi ba? Oh, pero ang kinukuha ko dito, yung verse 8, at once Jesus knew in His spirit that they were thinking this way. O, kini-question nila kasi ang sarili nila, bakit ito ay magpapatawad ng kasalanan? Ay Diyos lamang ang nagpapatawad ng kasalanan. Yun ang sinasabi nila. Pero dito sa verse na ito ay nakikita ni Jesus Christ kung ano ang iniisip nila. Oh. At yan nga po ang si Rapi Tulpo, hindi siya pwedeng magsalita ng ganun sa isang tao na duwag kasi hindi naman niya alam eh. Hindi ba? Oh, hindi niya nakasama. Oh, hindi niya kakilala. Sa cellphone lang niya na nakausap.
Hindi ba? Mali na pagsabihan niya ang isang tao na ganon. Okay. Kung minsan, dahil ang tao ay parati nating kasama, dahil araw-gabi ay kasakasama natin o kakilala natin, alam natin yung kilos, yung pagsasalita niya, pwede nating sabihin yan. Sa analyze natin, ay alam natin kung siya ay natatakot o naduduwag o nahihiya. Pwede yun. Pero hindi pa rin tayo sigurado. Kasi nga hindi tayo Diyos eh. Ina-assume lang natin na ganun dahil nga alam na natin ang kanyang pananalita, ang kanyang mga kilos. Kung naduduwag siya, pwede yun. Pero ito, hindi mo kakilala ito eh. Hindi ba? Bakit sasabihin mo na duwag? Hindi ba? Only God can read our minds. Ayan po. Kaya ko pinili ito dahil ito ang ibinibigay ng Biblia sa akin. Ngayon, punta po tayo dito sa 1 Corinthians. Ito rin ang ibinibigay sa akin ng Biblia eh. Kaya ito ang i-discuss ko. Yung una, yung pinagaling yung paralytic. Ay ito, tingnan natin kung ano itong 1 Corinthians chapter 2 verse 14 hanggang 16. Ay babasahin ko na lang po si Paul po ang nagsulat nito, si Paul. 14, the natural man does not accept the things that comes from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually bankrupt. The spiritual man judges all things, but he himself is not subject to anyone's judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Yan po ang sabi ni Paul. We have the mind of Christ. Ayan po. Okay. Pero ulitin na lang natin. Medyo iaayos ko in my own words. The spiritual man does not accept the things that comes from God, for they are foolishness to him, and he cannot understand because they are spiritually bankrupt. The spiritual man judges all things, but he himself is not to be judged by anyone. Yung po ang iba, sa ibang version, but he himself is not subject to anyone's judgment. Ang nakasulat dito, sa iba kasi, he is not to be supposed to be judged by anyone. Ayan po, yung spiritual man. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ, sabi ni Paul. Ayan po, dito, yung spiritual man dito, ay ito yung sinasabi natin na ligtas na. O yung na-born again na, o siguradong sigurado na, o talagang ipinagkaloob na ang kanyang sarili sa Panginoon. Yan po ang definition ko dyan. Pag ikaw ay ipinagkaloob mo na ang iyong sarili para sa Panginoon o kaharian ng Panginoon o para sa Word of God,
Iyan po ang tinatawag natin na spiritual man. And he is not subject to anyone's judgment. Pwede siyang mag-judge sa lahat ng bagay. All things nakasulat dito The spiritual man judges all things, but he himself is not subject to human judgment. Hindi mo pwedeng kanyan, hindi mo pwedeng i-judge yan, yung spiritual man. Kasi nga, the law has no effect to a righteous man. Wala, hindi epekto yan. Kung hindi siya nang rape, kung hindi siya pumatay ng tao, paano mo i-aasunto yan? Hindi ba? The law has no effect to a righteous man. Kung hindi siya nagmulistya ng mga minor de edad, hindi ba? O yung mga member, minamaltrato, hindi ba? Ay kung hindi niya ginagawa yon, hindi mo siya pwedeng i-judge. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? Sa Psalms po ay ang nakasulat parang ganito rin sino ba kanya ang nag-i-instruct sa Panginoon? Wala Hindi ba? Pero ang sabi ni Paul, we have the mind of Christ. Matindi po ito. Kaya nga, yung mga talagang totoong lingkod ng Diyos, handa na silang mamatay because they have the mind of Christ. Kahit patayin mo yan, kahit parusahan mo yan, ano man. Lahat naman ng tao mamamatay. Ay mabuti na ang mamatay para kay Kristo. Yung pang iniisip Hindi sila mamamatay dahil sila ay nang-rape. Hindi. Dahil sila ay nagtatago sa batas, ay makipagpatayan na sila na ganun sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Ay bakit ganun? Ang alam kong lingkod ng Diyos ay handang mamatay para kay Kristo. Ay bakit ikaw ay mamamatay, handa kang mamatay para lalabang ka sa gobyerno? Hindi ba? At ito iuugnay ko yan dito kay PFC Raymond Canlog. Yan po nagpapakamatay sa bayan ay kinukonsider na hero. Bakit? Ay hindi mo na nga iniisip ang sarili mo Hindi ba? Bayan na ang iniisip mo. Hindi na yung pansarili. Parang ganun sa ginawa ni Jesus Christ na He emptied Himself. He make Himself of no reputation. At siya ay pumayag na ipako na sa krus. Ganun po yan na yung mga sundalo natin ay nagbubuwis ng buhay yan At para sa katotohanan para sa ikabubuti ng bayan, okay po yun. If you are willing to die for the truth. At yan ang nakikita ko sa mga nagtitestify Hindi sila takot na magtestify o mamatay. Kasi nga, Jesus Christ said, I am the way, the life, the truth. I am the way, the truth, and the life. Tatlo yun kaya kung ikaw ay mamamatay sa truth, ay parang mamatay ka na rin para kay Kristo. Ayan po Ngayon, ay balikan po natin ito kasi ang topic ko dito, mali yung ginawa ni Rapi Tulfo. Una nga, ay kasalan po yan Wala po tayong pakialam dyan kung hindi magbigay tayo ng advice. Opo, kasalan po yan At ito kasing edad ko ata ito si Rapi. Kasing edad ko baka 65 o mag-66 na ito sa marriage po kasi sayang
yang pagliligawan o yang courtship ay yan ay isang paraan kasi na kinikilala mo yung gusto mong mapangasawa. Kasi nga, sa unang impression mo, magiging mabuting tao ito o magiging mabuting asawa o magiging maganda ang aming buhay. Sa unang impression yan. Pero habang tumatagal yan, may nadidiscovery yan. Kabilang panig po yan. Sa pagliligawan. May nadidiscovery yan. Yung mga pilit na itinatago. Opo, yung mga kahinaan, sabihin natin na kahinaan o kaya mga karanasan na pilit na itinatago yan, na madidiscover yan habang tumatagal. At kung nadiscover yan, ay umaayaw yung isa. Opo, ganun yan sa courtship o kaya sa pagliligawan. Umaayaw yung isa kasi na-discover niya na parang hindi pala ganun o niluloko siya. Yun ang sinasabi ko sa pagliligawan po, may itinatago yan na mga kahinaan o yung karanasan na hindi pwedeng sabihin. Ayan po, hindi pwedeng sabihin. Ay kaya umaayaw ang iba. Maganda nga sana kung ang pag-ibig ay talagang wagas. Kung ang pag-ibig, dahil sa pag-ibig mo dun sa babae, yung babae naman, yung pag-ibig niya dun sa lalaki, ay handa niyang baliwalain na yung na-discovery niya. Ayan po. Sige na, sabi niya, dahil tumatanda na ako, hindi ba? O kaya lahat naman tayo may kapintasan. O kaya madidevelop na rin yan. O kaya magsisikap kami dalawa. O kaya babalawalain na yung na-discovery niya. Dahil nga sa pagmamahal niya. At yun po ang pinagpapala ng Panginoon. Dahil nga kung nakipagkasundo ka na na magpapakasal kayo, dapat tuparin mo na yun. Ganun yan. Ngayon, may narinig ako na sabi ni PFC Kanglog, sir, hindi nyo maintindihan, sir. Ayun Hindi nyo maintindihan, sir. Kasi tinatanong siya, bakit umayaw siya? Sir, hindi nyo maintindihan, sir Dapat huminto na ron si Rapi Tulfo. Kasi nga, alagan naman na ipapaalam kung ano yung na-discovery o ano yung mga problema. Kasi hindi naman niya tatay o hindi naman niya kaano-ano si Rapi Tulfo At kung minsan, itinatago niya yung kung ano man yung na-discovery niya para hindi mapahiya yung kasintahan niya. Ganun po yan Pero ang sabi ni Rapi Tulfo, ano ang hindi mo maintindihan? Sabi niya, doon sa ayaw mo siyang pakasalan, nililihis at nilalakasan ang boses, at yun po ang mali. Walang karapatan si Rapi Tulfo na magsalita ng ganun. Lalo na yun, nasa encounter yung tao naririnig yung putok ng baril po. Tanungin po natin si Rapi Tulfo, hindi ba may mga lihim na nabubunyag, hindi ba? O walang lihim na hindi nabubunyag? Ayan po habang nakarelasyon siya, ay nadidiscovery niya na siguro baka makomplain o kahit na ano yan. Hindi pala ganun sa inaasahan niya. Kaya pwede siyang mag-withdraw ng kahit nangako na siya na pakakasalan niya. Ganun po yan. Bahala sila na mag-settle ng kanilang dispute. Bahala sila. Ganun po yan.
ngayon, after 20 days, namatay sa encounter po ito si ah, Private First Class Raymond Canlog. Namatay po. At ang sinasabi ng mga kasamahan niya, ang sinasabi po ay parang nag-volunteer na siya ang mag-cover noong mga kasamahan niya. Opo. Sa military po, ang pag sinabi na cover, siya yung iba po sa polisi, iba. Pag sinabing cover ay nagtatago ka. Pero sa military po, yung word na yan, alam ko po yan kasi advanced ROTC po ako i-graduate. At masakit din ang loob ko kasi nga bilang isang reserve ako ng second lieutenant o ensign sa Philippine Navy, ay masakit ang loob ko diyan kasi 4 years po yan na official ako diyan sa ROTC, 4 na taon yan. Yung first year ko, kumuha ako ng COCC o MOCC, yung Officers Candidate Course. Cadet Officers Candidate Course. Napakahirap po yan. Bihira po ang nakakagraduate dyan nung first year ako. Kaya nung second year ako, officer na ako. Hanggang ng third year ako, kumuha ako ng advance. Fourth year, ayun, tinapos ko. At yung provisionally ensign ko naman ay nung pagkatapos ng EDSA Revolution. Kumuha ako ng provisionally ensign. Ang course director namin ay si LCDR Lieutenant Commander Parawan na naging skipper ni Ramos. Yung siya ang skipper o captain doon sa ang pangulo ni Ramos, yung barko. Kasi taga Pangasinan po yun si Parawan. Kaya masakit ang loob ko kasi ay malaki po ang attachment ko dito sa mga military. Kasi halos 4 na taon po yan na ang kasama ko dyan sa Advanced ROTC ay halos more than 50% mga enlisted men. Opo, kumukuha din sila ng Advanced ROTC. Usually, Philippine Navy sila at saka Philippine Marines. Ayan po. Kaya alam ko po ang hirap nila. Opo. Ngayon, ay yung sitwasyon po dito ni Raymond Canlog po ay napakahirap po kasi nasa labanan siya Pero pinipilit siya ni Rapi Tulfo na magsalita at sinabihan pa niya na duwag. Hindi proper word yun. Kung ang proper word po doon ay irresponsible, pwede pa siguro. Pero yung tatawagin niyang duwag ay lumalaban nga sa gira Hindi po mapapayagan ng isang sundalo na tatawagin siyang duwag. Opo. Mahirap po yun. At yun na nga, ang sabi ng mga kasamahan niya, parang nagboluntaryo na lang siya para mag-cover. Opo. Ang ibig sabihin niyan, sa encounter po, siya ang magbibigay ng volley of fire. Puproteksyonan niya yung mga kasamahan niya. Kaya vulnerable po siya. Kasi siya ang puputok Pag nakita saan nang gagaling ang putok, doon naman itutuon yung bala ng mga kalaban niya. Kaya 2 ata silang napatay 2. Pero 4 ang napatay nila doon sa encounter at 10 ata ang sugatan doon sa Bangsang Moro ata yan ang nakalaban nila BIFF ata Ang ibig sabihin ay hindi raw siya dapat ang mag-cover, pero nagboluntaryo na lang siya na mag-cover doon sa mga kasamahan niya. Inuulit ko po ang cover, siya ang puputok doon sa mga kalaban. Kaya delikado siya kasi malalaman ang lokasyon niya Ganun po yan. Pag sinabi po ng military na cover me, sabi niya, ikaw ang puputok. Opo.
iko-cover mo siya ng mga bala mo. Ganun ang ibig sabihin yan. Kaiba naman sa kapulisan, pag sinabing cover ay mag-take cover ka. Hindi ganun sa military. Ayan po. Kaya aywan lang natin ay lahat naman ng tao ay mamamatay pero ito ay namatay siya para sa bayan. Ganun at maaari din psychological effect ay ginawa niya yon para ipakita na hindi siya duwag. Maaring ganun pero hindi ko naman pinipilit yan. Maaring ganun. Kaya nga ang title ko, Rapi Tulfo in the Life and Death of PFC Raymond Canlog. Ayan po. Sobra po yung ginawa ni Rapi Tulfo. Opo. Sobra po yun. Una-una nga hindi naman niya kakilala yan wala siyang alam. Ngayon, kung nakasama niya sana, na alam niya ang style ng tao, pwede. Dahil kakilala na niya Alam niya kung nalulungkot, alam niya kung natutuwa, alam niya kung naduduwag. Pwede niyang sabihin na ganun. Ay siya, hindi niya naman niya alam Hindi ba? Nakausap lang niya sa cellphone at on the air po yun, On the air. Hindi ba? Yan lang po ang kuwang ko lang dito ay ang Diyos lang ang pwedeng bumasa ng ating mga damdamin o ang ating iniisip. Kaya ingat po tayo. At yun nga ay for who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Ayan po. Iyan po ang mga sigurado kung sila ang nag-judge. Opo. Pero ang mga born again po, bihira po mag-judge yan. Bihira. Opo. Iniiwasan yan. Lalo na yung ganyan, yung tatawagin mo ang isang tao na duwag, hindi po namin ginagawa yan. Hindi, iniiwasan namin yan. Kasi nga, ay Diyos lang ang nakakaalam Hindi ba? Sige po at palagay ko naman ay may natutunan tayo at pinapanalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa itaas. Opo. At muli ay ako po ay nagpapasalamat sa inyong matyaga na pakikinig at salamat po Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.